Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa First Chronicles chapter 5 verse 1 to 4. Kanyang ama, ang karapatan niya bilang panganay ay ibinigay sa mga anak ni Jose na kanyang kapatid, kaya hindi siya inilista sa talaan ng lahi nila bilang panganay na anak. Kahit mas makapangyarihan si Juda kaysa kanyang mga kapatid at ang pinuno ay nagmula sa kanyang lahi, ang karapatan ng pagkapanganay ay ibinigay kay Jose. Ito ang mga anak na lalaki ni Reuben na panganay ni Israel, sina Hanok, Paulo, Hezron at Carmi. Ito ang mga angka ni Jewel, sina Shemaya, Gog, Shimi, Mikas, Ria, Baal. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babasahin ay mula sa aklat ng unang mga kronika, Kabanata 5, talata 5 hanggang 8. Anak ni Mika si Reayas na ama ni Baal. Anak ni Baal si Beera, ang pinuno ng mga Rubenita at kanilang bihag ni Tiglat-Pileser sa Assyria. Ito listahan ng mga kasambahayan at angkang nagmula sa lipi ni Ruben, ang mga pinunong sina Jeiel, Sakarias, at Bela na anak ni Azaz at apo ni Sema. Mula sa angkan ni Joel, ang angkang ito ay tumira sa Aroer at ang kanilang lupain ay abos sa Nebo at Baal Meon. Yun lang po. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon mula sa libro ng unang kronika, chapter 5 verses 9 to 12. At dahil dumami ang kanilang hayop doon sa Gilead, tumira sila hanggang sa silangan sa tabi ng ilang na papunta sa ilog ng Euphrates. Nang si Saul pa ang hari, nakipaglaban sila sa mga Hagreo at tinalo nila ang mga ito. Sinakop nila ang mga tinitirhan na mga Hagreo sa buong silangan ng Gilead. Ang lahi ni Gad. Tumira ang lahi ni Gad sa lupain ng Bashan, nakasunod ng lupain ni Reuben hanggang sa Saleka. Ito ang lahi ni Gad. Si Joel, na siyang pinuno sa Bashan, ang sumunod sa kanya si Shapham, pagkatapos ay sina Janai at Shaphat. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang kronika chapter 5 verse 13 to 15. Ang kanilang mga kamag-anak ayon sa bawat pamilya ay sina Mikael, Mesholam, Sheba, Jorai, Jakan, Zia at Eber. 7 silang lahat. Sila ang mga angka ni Abihail na anak ni Huri. Si Huri ang anak ni Jaroa at apo ni Gilead at apo sa tuhod ni Mikael. Si Mikael ay anak ni Jesheshai at apo ni Jadu at apo sa tuhod ni Bus. Si Ahi na anak ni Abdiel at apo ni Guni ang siyang pinuno ng kanilang pamilya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa First Chronicles chapter 5 verse 16 to 18. Tumira sila sa Gilead, doon sa Bashan at sa mga baryo sa paligid nito at sa buong pastulan ng Sharon. Nailista silang lahat sa talaan ng mga angkan noong panahon ng paghahari ni Jotam sa Juda at ni Jeroboam sa Israel. May 44, 760 may sundalong 44,760 sundalo sa mga lahi ni Reuben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase. Sinanay sila para sa labanan at mahusay silang gumamit ng mga pananggalang espada, pana. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Good morning po. Ang aking Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 5 verses 19 to 22. Nakipagdigma sila laban sa mga Hagrita, Jetur, Nafis at Nodab.
Nagtitiwala sila sa Diyos at laging nananalangin sa Kanya. Dinirinig naman sila at laging tinutulungan. Dahil dito'y nalupig nila ang kanilang mga kaaway. Ito ang nasamsam nilang hayop. 50,000 na kamelyo, 250,000 na tupa, at 2,000 na asno. May 100,000 kawal naman ang kanilang nabihag. Marami silang napatay sa kanilang mga kaaway sapagkat ang Diyos ang nanguna sa kanila. Patuloy silang nanirahan sa lupaing iyon hanggang sa sila'y dalhing bihag sa ibang bansa. Mabuting balita ng ating Panginoon. Yan, tunay nga po no, na pagka sa Diyos tayo na talagang nagtitiwala at kumakapit at tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, sinasabi dito na tinutulungan, diba? Kung tayo ay merong pinagdadaanan na pagsubok sa buhay, ngunit tayo ay nagtitiwala sa Diyos at laging nananalangin sa Kanya, dinidinig niya ang ating mga panalangin at lagi tayong tinutulungan. Amen, no? Dahil nga dito na sa pagtitiwala nila sa Diyos, diba? At dahil sa pagtawag nila sa ating Diyos, nananalangin sila, tumingi sila ng tulong, tinutulungan sila at sila ay nananalo. Amen, no? Sana sa buhay natin may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Unang-una sa lahat, tatawag tayo sa Diyos, no? Hingi tayo ng tulong sa Kanya, manalangin tayo, at magtiwala, diba? Na siya ay Diyos na buhay na nakakakita sa ating mga pagsubok, nakakakita sa ating mga pangangailangan, no? At tumatawag tayo sa Kanya bilang Panginoon natin, no? Na naniniwala tayo na may magagawa siya, no? Sa sitwasyon na kung ano man ang meron tayo. At tunay nga na tayo ay Kanyang tutulungan at tayo ay Kanyang pananaluhin. Mananalo tayo dahil tinutulungan tayo ng Diyos. At hindi tayo dapat na nagtitiwala lang, no, sa kapwa natin tao, sa kakayanan natin, sa kakayanan ng ang kaibigan natin, sa mga taong naiisip natin na pwedeng makatulong sa atin. Yes, pwede na may mga kaibigan tayo o may mga pamilya tayo na makakatulong sa sitwasyon natin na yun. Pero unang-una sa lahat, sa Diyos tayo tatawag. Sa Diyos tayo mananalangin at sa Diyos tayo magtitiwala. Yan, kung matatandaan po natin si King Asa, no, yung the great grandson of the wise King Solomon and the great-great-grandson of King David. Sinasabi dito na si King Asa ay naglingkod na matuwid sa paningin ng Diyos, no? Dahil na winasak niya yung mga templo, yung mga winasak niya yung mga Diyos-Diyosan, di ba? Pinalayas yung mga nagbebenta ng aliw, pati yung kanyang lola na nagpatayo ng rebulto ni Asherah, di ba? Inalisan niya ng inalis niya sa pagiging reyna, no? So kumbaga naging matuwid siya sa paningin ng Diyos dahil kinasuklaman niya yung mga ayaw ng Diyos, no? So itinuwid niya yung mga bagay na yon at sa mga pagsubok niya ay tinutulungan siya ng Diyos, no? Sa mga laban pinapanalo siya ng Diyos. Ngunit may isang pagkakataon sa buhay niya na si Baasa nakalaban niya, di ba? Yung alitan nila ng mga kaharian, si Baasa ay kalaban ni King Asa, and nag-try yun na salakayin sila or sakupin, ganon. That time, hindi siya nanalangin or hindi siya sa Diyos tumawag, kundi sa kanyang sariling karunungan, no, lumapit siya sa hari ng Syria, no, para makipagtulungan, no, para maging isa sila na labanan para matalo or mapaalis si King Baasa doon sa lugar kung saan ay nagtatayo na ng
kampo, no, para lusubin ang kaharian ni King Asa, no. Yan naman, doon nag-start na nagkaroon siya ng problema, 'di ba? Kasi yung nilapitan niya na king ng Syria ay yun pa ang naging susi ng pagbagsak niya, 'di ba? Kasi sinabi nga, wag makipamatok sa hindi mo kapareho, no? Maaaring yung king ng Syria ay hindi kay Yahweh or sa Diyos na tinatawag niya ni King David, tinatawag na Diyos ni King Solomon, no? Na tinatawag din ni King Asa, ang tinatawag ng hari ng Syria. So, babasahin ko po sa inyo yung sa 2 Chronicles chapter 16, verse 7. Sabi dito, nagpunta noon kay Asa si Hanani na isang propeta at sinabi, dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria, sa halip na kay Yahweh na iyong Diyos, natakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Mas malaki ang mga hukbo ng mga taga-Ethiopia at mga taga-Libya. Napakarami nilang karwahe at mga kabayo, ngunit ibinigay sila sa iyo ni Yahweh sapagkat sa kanya ka nagtitiwala. No, ibig sabihin na pagpapanalo siya sa mga laban niya dahil kay Yahweh siya sumasandal, kay Yahweh siya nananalangin, humihingi ng tulong, 'di ba? Tapos, sinasabi dito, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Amen. Dahil sa kahangalan mong ito, no, ang sinasabing kahangalan, no, na siguro natakot siya kay King Baasa, ang nilapitan niya ay si King ng Syria, no, na dapat ay ang Diyos na kung kanino siya nagtitiwala at tumingi ng tulong at nananalangin palagi na lagi siyang pinapanalo. No, sinasabi na kahangalan yung ginawa ni King Asa na ang nilapitan niya ay yung king ng Syria. Kaya sa Bible verse ko na to na sinasabi na nagtitiwala sila sa Diyos at laging nananalangin sa Kanya, dinidinig naman sila at laging tinutulungan dahil dito'y nalupig nila ang kanilang mga kaaway. Amen. Yon, kaya palagi dapat kung meron tayong mga problema, kahit sobrang masaya tayo, no, unang-unang magpapasalamat tayo sa Diyos. Kung tayo ay nakatanggap ng biyaya at tayo ay masaya, no? Ganun din naman kung may pagsubok tayo, unang-unang lalapitan natin dapat si Yahweh, ang Diyos na buhay, no, na palaging tumutulong sa atin, no, sa lahat ng sitwasyon na anumang meron tayo, na laging nakasubaybay sa atin. Yan, yun lamang po. To God be the glory. God bless us. So muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At tayo po ngayon ay narito po muli at magpapatuloy at magbabahagi sa ating devotion na ginagawa sa bawat araw. At tayo nga po ay nasa 1 Chronicles chapter 5, no? At ang ating pong talata para sa araw na ito ay mula po sa 23 hanggang sa 26, no? So dito mababasa po natin na yung mga lahi ni Manasseh ay talagang lumugana na po ito at talagang naging malakas, no? Gayunpaman ay nandun po yung nagkasala sa Diyos doon sa pamagitan ng pagsamba nila sa Diyos ng mga taong taga-Canaaneo, no? Dahil dito, pinahintulutan po ng Diyos na sila ay dalhin sa pagkabihag, no, ng hari ng Assyria. At isa po nga po sa makikita natin dito, yung pagsuway sa Diyos, talaga po ito ay may kapalit, no? Kaya kahit gaano pa kalakas o karami yung kanilang lahi, kahit gaano pa sila kagagaling, no? At nabanggit po dyan na talagang magagaling sila mga mandirigma.
Ngunit kahit gaano pa kalakas, kahit gaano pa karami yung kanilang lahi, kapag sila ay tumalikod sa Diyos, sasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga Diyos na hindi totoo, talagang magdaranas po sila ng kaparusahan. At dito po natin makikita na yung katapatan po talaga ng Diyos ay talagang higit po ito sa tagumpay, no? Sapagkat yung seguridad, no, hindi po ito nakadepende do sa lakas ng tao o sa lakas ng isang masa, kundi talagang ang katagumpayan ay nakukuha po yan, no, sa pakikisa at pagsunod do sa Diyos. So, dito rin po natin makikita na talaga ang Diyos po ay tapat doon sa kanyang mga babala na kapag sinabi niya, talagang gagawin niya po ito. Kaya kapag sinabi niya na may kaparusahan yung pagsuway, tiyak po na mangyayari ito. At kung kaya't ang isa lang sa magiging tugon talaga natin dito, ay tayo po'y magbalik loob sa Diyos, no? Sapagkat siya po'y makapangyarihan at wala po tayong magagawa, no? Sapagkat no one can stop Him, no? Kaya ang gawin po natin talaga magbalik loob tayo kapag tayo nagkakasala. So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.